Kumusta kayo? Okay pa rin ba kayo? Hi! Hello! Bismillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Magandang umaga po sa atin dito lahat na naririto, mga kababayan, mga kabarangay at mga barangay kagawad opisyal. So, ako po yung panghuling papaliwanag sa inyo. Kamusta po ang inyong mga narinig sa lahat ng mga aral sa Islam? Natatandaan niyo po ba? Natatandaan? O sige nga, testingin ko nga. Mayroong 100 peso. Ano ang Islam? O sige, pakibigay yung mic. Ito. Ano ang Islam? Sige sir. Hello, hello. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga rin sir. Bali po pagkakalam ko, ang Islam po ay isang religion. Anong kahulugan? Yes, religion po siya. Anong kahulugan? Kung napakinggan niyo yung kaninang nagpaliwanag. Religion po, Anong kahulugan? Okay. Maraming salamat po. And religion. Tama po, religion. Pero yung kahulugan po ng salitang Islam, Arabic na salita siya. Anyone? Pakiabot nga, assist lang kung may sasagot. So dahil wala pong nakasagot, libre po yung... Pero po ba? Gusto ko po makuha ninyo. Lahat po ba na ipinaliwanag sa inyo, naintindihan ninyo? Okay, kasi kung nakalimutan nyo, ulitin ko. O di masasayang oras natin. So ngayon, mga kababayan, mga magulang, i-recap ko po ang aking paliwanag sa inyo. Mga kababayan, mga magulang, napakahalaga po ng mensahe na ito. Maaring sabihin natin, biglaan ito at ganito lang ang ating programang na i-provide ngayon. Pero, ano yung sinasabi kong napakahalaga? Yung mensahe. Ano po yung mensahe? Yung ating batas na inutos ng Diyos sa atin, dito sa ating bansa, sa ating daigdig. Okay, magpapakilala po ako po si Brother Jamil Baluran. Dati po ninyo akong kaklase sa pananampalataya. What I mean? Ano ibig sabihin nung sinabi ko? Dati ninyo kaklase sa pananampalataya. Ayun, tama. Bigyan ng jacket. Okay. 50, Kristiyano. Pakibigay nga. Okay. So ngayon, kasi nasagot eh. Pag magandang sagot, 100. Pag ang sagot ay natanong, yung tanong na nasagot ninyo, 500. Okay. Pero mamaya pa yung question na nasa kasi. So ngayon mga kababayan, mga magulang, tama po, Kristiyano ako. Pero dahil ako po ay nag-aral ng Islam at akin pong itong ibinabahagi sa mga kapatid na Kristiyano, ang gusto kong ipaliwanag sa inyo mga kababayan, bakit ang mga dating Kristiyano ay naririnig nating nagbabalik sila sa Islam? Bakit po sila nagbabalik sa Islam? I-remind ko na lang yung aking pangyayari sa aking sarili. Bakit po ako nagbalik Islam? Ang katotohanan, mga kababayan, mga magulang, nung napag-aralan ko ng Islam, dahil ako ay nagbalik sa Islam, napag-alaman ko, wala palang ipinanganak na Kristiyano. Uy, kapatid na Muslim, Kristiyano po ako. Dahil ang katotohanan, take note, pakinggan niyo po mga kababayan, linawin natin, hindi po kami nagpapalago ng paniniwala pananampalataya, kung hindi, kami po ay nagpaparating ng mga katotohanan lamang. Dahil bawal sa Islam, magpapaliwanag ka na wala kang ebidensya. So nabanggit ko, walang ipinanganak na Kristiyano. Pero ang mayroon, tayo po yung naging Kristiyano. Tama, mali? So, hindi tayo ipinanganak na Kristiyano. Tayo ay naging Kristiyano. Sa anong paraan? Sige nga, bakit tayo naging Kristiyano? Sige, sir. Participate. Mike, pakibigay yung mic para marinig. Paki-assist nga, brother, para maganda ang interaction natin. At saka, yun, mabigyan natin ng mensahe sila. Ang mga Pilipino ay dating mga Islam. Aha. Anong patunay? Patunay? Nilagay ng mga Kastila yung relihiyon dito sa Pilipinas.
Ay, hindi. Yung Bluetooth, yung Bluetooth, ipaki-on yung Bluetooth doon, pakipindot. Dahil ang kanilang mga isipan ay madaling mahikayat. Kaya naging tinatawag na Kristiyano. So, pero ang uri ng mga ng talagang estado ng Pilipino ay mga Islam. Kaya kapag nagbalik ka sa mga katulad nyo, tinatawag na balik Islam. Hindi lang nila na ang iba naman, pagka bumalik ka ng Islam, kung nag-Muslim ka, ba yung salitang Muslim, ba salitang Islam? Masya Allah. Tama po ba yung kanya sinabi? Maraming salamat sir sa inyong ipinagbahaging kaalaman at kasagutan bilang tayo mga Kristiyano. Bilang paglambing ko po, bigyan ko po kayo dahil tama, bigyan mo siya ng 100 pesos. Yung jacket, saka na yung jacket. Wala akong na-provide. So ngayon, mga kababayan, mismo ang inyong kasama rito na naririto ay nagpapatunayan na walang Kristiyano sa harapan natin. Dagdagan ko pa ng kaalaman. Mayroon ba sa inyo na matatangos ang ilong? Blue eyes, green eyes? Matatangos ang ilong? At mapuputi ang matatangkad? Meron po ba rito? Taas ang kamay? Wala. Talagang wala. Dahil bakit? Kung nasabi yun, dahil mayroon po totoong Kristiyano. Sila po yung mga European people, mga Kastila. Sa ating bansa, sa ating lugar na ito, ay na-dominate lang tayo ng mga mananakop na Kastila. In history, facts. Tama mali? Tama mali? Ngunit, pumunta tayo ng Malaysia, Indonesia, Brunei. Tayo ay sakop ng Asia country. Kamukha ba natin sila? Kamukha po natin, baka may kamukha kayong Malaysian o di kaya Indonesia. Kamukha po natin sila. Nakakita na po ba kayo ng mga ganong mga Malaysian? Asia country, pati complexion, mga kulay. At bakit sila Muslim at hindi sila Christian? Dahil hindi sila nasakop ng Kastila. Tanging ang ating bansa, ang ating bayan ang nasakop ng Kastila. So therefore, tayo ay malinaw na hindi ipinanganak na Kristiyano at naging Kristiyano lang tayo. Kaya huwag tayo magtaka bakit ang mga Kristiyano, napakarami nila, hindi lang dito sa mundo, sa buong bansa, iba-ibang mga tao ay umayakap sa Islam. Ang katotohanan, anong katibayan mo kapatid na Muslim? Ang katibayan po, wala sa, so pasintabi po, wala sa Kristiyano ang sagot, kundi nasa Islam. Dahil ipinaliwanag ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa tayo buhay na sabi na itong katotohanan na ito. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakinggan po natin mga kababayan, mga magulang. Sabi niya, kullu ma'uludi yuladu alal fitra. Pakinggan po natin ang sabi ng Propeta Muhammad, ang lahat ng bata ay pinanganak sa fitra, nature, original, ligtas sa kanya na meron na siyang Diyos, meron na siyang relihiyon. Bawahu aw yuhadiyanihi aw yunasriyanihi aw yumajzani. Kaya siya naging Kristiyano o Hudyo o anong paniniwala dahil sa katangian, kalagayan na tatlo. Dahil sa kanyang magulang, of course susunod tayo sa ating magulang. Dahil sa kanyang nakagisnan, o di kaya bininyagan siya, binautismuhan. Nangyari sa atin? Yes, nangyari sa atin. Nangyari sa mga minunod natin, sa mga lolo natin? Lola? Yes, sa ating mga anak. Dahil yan ang practice ng Kristiyano. Dala yan ng Kastilang mga katuruan. Naririman po ba tayo sa kaalaman? Ano pipiliin natin? Kaalaman na kagisnan? Ituloy natin dahil kaalaman. So nalaman po natin, walang ipinanganak na Kristiyano. Tangi ang meron, naging Kristiyano at tayo yon. Okay? Kaya, sir, sabi ninyo ang lahat ay pinanganak fitra at isa sa kahulugan ng fitra ay Muslim. Ano po ba yung Muslim? Kanya pinaliwanag ng isa, pero dagdagan ko lang. Kasi napatunayan ko, hindi kay Kristiyano. Ay patutunayan ko rin sa inyo, kayo ay Muslim. Gusto nyo? Kasi Arabic na salita siya eh. Mga kababayan, may kahulugang tama sa wika natin yan. Ang Muslim po, nakilala ko nung panahon na masasama, magugulo, traidor, mamamatay tao, terorista, maraming mag-asawa. Lahat po yan ang mga sinabi ko, fake news. Uso naman yan, di ba? Yung Marites.
So lahat po yan ay fake news. Hindi yan ang kahulugan ng Muslim. Ang Muslim po na salita, napakaganda, napakainam ng kahulugan kung maunawaan po natin. Gusto niyo malaman? Ito po yun. Unahin ko muna sa English kasi napakaganda sa English. Muslim, the one who submit themselves to the will of one true God. That's what we call in Arabic, Muslim. Tagalogin natin mga kababayan, mga magulang. Mga nilikha ng Diyos na isinuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan, kalooban na nag-iisang Diyos na tunay. Masama po bang kahulugan ng Muslim? Hindi. Nabanggit natin, hindi tayo pinanganak na Kristiyano, naging Kristiyano tayo. Pero sa aral pala ng Islam, tayo pala ay Muslim. Tanong, kasama po ba kayo sa nilikha ng Diyos? Kasi isa sa kahulugan ng Muslim, mga nilikha ng Diyos na isinuko niya ang kanyang sarili sa Diyos. Kasama po ba tayo sa nilikha ng Diyos? Kasama. Bakit tayo naging Kristiyano? Yung katatapos nating paliwanag. Di ba, dikit? Kaya huwag tayo magtaka bakit yung mga Kristiyano nagbabalik sa Islam. Kasi from the beginning, that time, Islam naman po ang relihiyon. Isa lang ang Diyos, isa lang kanyang gobyerno. At tayo po ay isang Muslim. Yun ang ibig sabihin ng Muslim. Mga nilikha ng Diyos na isinuko ang kanyang sarili sa kagustuhan, kalooban na nag-iisang Diyos. Hindi po yung Muslim na yung nakikita nating gumagawa ng kasalanan, pandaraya, gumagawa ng karahasan. Hindi po yun ang kahulugan ng Muslim. Eh sir, di ba Muslim naman po yun? Yes, Muslim po sila. Kasi kung ang pangalan nila ay si Muhammad, si Omar, Muslim po sila at ang kanilang reliyon, sabi Islam. Pero nililinaw ko po ang kahulugan ng terminologyong Muslim. Sila po ay mga pasaway na Muslim, pero bawal husgahan ang kapwa-tao, hindi ka na Muslim. Bawal yun eh, dahil ang nag-uhusga ang Diyos. Kasi buhay pa siya, anumang oras, magbalik loob siya sa Diyos, baka mas mahusay pa siya, mas mabuti pa siya sa pinakamabait na Kristiyano dahil siya ay nagbalik loob sa tunay na Diyos. Ganun po yung katulad din natin. Buhay pa tayo. Di ba? At napapatunayan natin, tayo ay naging Kristiyano at napapatunayan natin, tayo rin pala ay nilikha ng Diyos. So yun pala ang kahulugan din sa Muslim. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang dagdag sa katibay na Muslim, wa amilu salihah wa qala innani minal muslimin. Sa Tagalog, mga gumagawa ng kabutihan at sila ay nagsasabi, kami ay kabilang sa mga Muslim. So ang tanong, gusto ba ng Diyos mandaya, magpahamak ng kapwa, manloko, pumatay? Gusto ba ng Diyos? Ang gusto ng Diyos, maging mabuti sa kapwa. Yan po ang kahulugan ng Muslim. So natatama po na natin ang ating mga pag-unawa sa Muslim. Mga kababayan, mga magulang. Ganun din po, ano yung relihiyon ng mga Muslim? Isa lamang po ang Diyos, tama? Isa lang kanyang gobyerno, ang kanyang relihiyon. Dahil hindi pwede maging dalawa, hindi yun magiging tunay magpakailanman na relihiyon. Dahil isa lang ang Diyos, isa lang kanyang relihiyon. Ano yung relihiyon na ibinaba niya rito sa mundo? Pakatandaan ninyo, dagdag din kaalaman, ang Islam po, hindi ito relihiyon ng mga Muslim o ng mga Arabo lamang. Dahil ang Islam, Diyos ang nagsabi, ito ang kanyang sinabi, Hada Quran Huda Linnas. Ang ibig sabihin sa Tagalog, itong Quran ay gabay, patnubay para sa lahat ng tao. Ibig sabihin, hindi lang para sa mga Muslim o Arabo. Kung hindi, lahat po tayo gusto natin ng gabay, patnubay, kaligtasan mula sa Diyos. Tama? So yun pong ibig sabihin na sinabi ng Diyos para sa lahat ng tao. Kaya lang kami mga Muslim ang nagpapalo doon sa kanyang batas. Anyone na sino man nagbalik loob sa kanya, Islam ang religion niya. Eh ano ngayon yung Islam? Baka meron pong nakaalala sa paliwanag doon kanina. Gusto ko pong tanungin kayo mula doon kasi gusto ko ma-indicate sa inyong isipan na ito palang kahulugan yan. Ito palang kahulugan yan. Ano po yung Islam? Meron 100 pesos. O, tingnan nyo. Nakalimutan na agad natin. Okay. Isa lang ang... Yes, ma'am, sir? Islam. Sa Tagalog, ha? Okay. Opo. Ano po yung talagang kahulugan niya? Yung pinaliwanag kanina ng unang speaker, sinabi niya, isa-isa niya, ginanong-ganon niya.
Okay. Ang Islam po, mga kababayan, mga magulang, the one who submit themselves to the will of one true God. Pagsuko, pagsunod sa nag-iisang Diyos na tunay. In English, surrender to God. Yan po ang ibig sabihin ng Islam. Huwag niyo kakalimutan. Ano naman ang kahulugan yung Muslim? Mga nilikha, the one who submit, sinuko niya kanyang sarili sa nag-iisang Diyos. Yun naman po ang ibig sabihin ng Muslim. Dapat huwag niyong kalimutan ito kasi napakahalaga ito. Dahil namulat tayo sa stereotype na ang Islam ay relihiyon lamang ng mga Muslim, na ang mga Muslim ay mga pangit na ugali at gawain yan. Naging ganun po ang ating pag-unawa. Ngunit ito ang tamang kahulugan yan. Okay po? Dahil nabanggit ko, nang ibig sabihin ay ang Islam ay surrender to God. Kapag nagdadasal tayo, sino tinatawag natin? Ang Diyos. Islam po yun eh. Kasi tumatawag ka sa Diyos. Hindi nga lang natin naintindihan. Pag nagkaroon tayo ng takot, may malaking tsunami, lindol, at mayroong bagyo na lumilipad na yung mga bubong, nangyayari yan. Nakaraan lang. Anong unang-unang mararamdaman natin? Diyos ko, anong nangyayari? So, tumatawag ka na naman sa Diyos, surrender na naman yun. Islam po yun eh. Kaya masasabi po namin, mga kababayan, mga magulang, ang Islam po, ito ang relihiyon mo na ipinagpalit mo sa relihiyon mo ngayon. Kasi isa lang ang relihiyon ng Diyos. Ito yung surrender to God. Sumuko tayo sa Diyos dahil ang lahat ng propeta at sugo ng Diyos ay lahat po sila ay Islam ang kanilang pamantayan, relihiyon na itinuro sa panahon nila until mawakas na ang mundo. Kasi hindi nagbabago. Nakukuha niyo po yung ibig kong sabihin na susundan ninyo. So napapatunayan din natin na ang Islam din pala ay atin ring relihiyon. Di nga lang natin alam. Kasi wala nananalangin ka, ibig sabihin may sinasamba kang Diyos. Sumusuko ka. Islam yun eh. Kaya lang ang problema, sino yung Diyos na yun? Yun, doon nagka-problema. Kaya kailangan maitama natin, masiayos natin. Ito yung gusto namin iparating sa inyo nang mamulat tayo na meron palang relihiyon na nagtuturo ng pagsamba lamang sa isang tagapaglikha. Hi! Hello! Kamusta kuya? Naririnig po ninyo ako? Okay, alhamdulillah. Tumatango pa naman. Hawakan mo ate, baka matugba. Okay. So naintindihan na po ninyo ang Islam na sumuko tayo sa Diyos. Yun na nga, nabanggit natin. Tayo ay tumatawag sa Diyos, nagdadasal sa Diyos. Kaya lang, nabanggit din natin kanina rito, nung kami ay mga Kristiyano, ay ang Diyos namin na sinasamba ay si Jesus. Yes, kung ikaw ay nag-Muslim, hindi mo winaglit sa iyong damdamin, sa iyong puso si Jesus. Kung hindi, tinama mo lang ang kanyang pananampalataya sa Kanya. Na kung paano mo siya susundin, mamahalin, ayon sa turo din niya. Dahil si Jesus ay isinugo lamang ng Diyos. At ang Diyos na ito, na naglikha sa ating lahat, pakinggan po nyo, mga kababayan, mga magulang, ito yung gumawa sa iyo, lumikha sa iyo, sa Kanya, sa akin, sa ating lahat. Walang iba, si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah po ang Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. Ipinakilala rin kanina ng mga brother kanina, dagdagan ko lang, baka mas maganda, nadadagdagan. Muli, si Allah subhanahu wa ta'ala, yung sinasamba namin mga Muslim, hindi lamang po namin siya Diyos. Hindi lamang po siya Diyos ng mga Arabo o ng mga Muslim. Kung hindi, siya mismo ang nagsabi, Ana Rabbul Alamin. Ang ibig sabihin sa Tagalog, ako ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Therefore, hindi Diyos ng mga Muslim. Ha? Kwento ko, nung ako bata, estudyante, kaklase ko Muslim. Sabi ng Muslim, sabi ko doon sa Muslim, oy, ikaw Muslim, mayroong kang sinasambang Diyos at kami ay may sinasamba ring Diyos. Nung ako Kristiyano. So lalabas dalawang Diyos. Pwede ba yun? So ngayon, nalaman natin, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya mismo ang nagsabi, ako ang Panginoon ng lahat ng nilalang. So therefore, nililinaw ko lang, hindi siya Diyos ng mga Arabo ng mga Muslim sa buong mundo. Nakakats niyo po yung aking gustong iparating sa inyong mensahe? Naintindihan po? Alhamdulillah.
So ngayon, kung nagtatanong ko yung Muslim, dahil ako Christian, hindi ko naman narinig yan sa panahon ko. Ano po bakit po si Allah Panginoon? Sa aral po ng Islam, iba po, pabayaan natin ang Diyos na tagapaglikha, siya magsabi siya ang Diyos. At sabihin niya ang kanyang pangalan kasi bawal pakialaman ang pangalan niya sabihin ng tao. Kasi bawal pakialaman ng salita ng Diyos. Malaking kasalanan. Kaya sa Islam, siya mismo ang nagsabi na siya ang Diyos at ito po ang sinabi niyang pangalan. Innani ana Allah. Katotohanan, ako si Allah. Pagkatapos sinabi niya siya si Allah, agad-agad sinabi niya, La ilaha illa ana. Wala nang ibang Diyos na dapat sasambahin. Subhanallah. Kaya, mga kababayan, mga magulang, muli, naway, naintindihan niyo po, dahil maiksi lang po ang oras natin, ang akin lamang gusto namin na iparating ang tamang mensahe ng aming relihiyon, na tayo rin pala ay kabilang dito kung atin lang may unawaan. Ang aking tanong, mga kababayan, gusto ko tanongin kayo bago matapos ang aking pagpapahayag sa inyo. At gusto kong magmula sa inyo ang sagot. Ano ang inyong pipiliin? Kaalaman o nakagisnan? Pakilakas po, gusto ko marinig mula sa inyo. Naman, dali, kung pupunta tayo sa abroad, mag-stay ka ng seminar. Dahil kailangan mo ng kaalaman. Dahil pag pumunta ka ng abroad, mapapahama ka doon. Lahat ng bagay, pag nag-aaral ka kaalaman, ba't ka nag-aaral kaalaman? Ikinukunik ko po ito, mga kababayan, mga magulang. How much more sa kabilang buhay kung wala tayong kaalaman? May liligtas natin ang ating sarili. Alam na natin ang sagot. Ngayon, mga kababayan, dahil talaga kaalaman ang pipili natin. Ang inyo bang narinig? Ito mahalaga to eh. Ang inyo po bang narinig ngayon sa oras nito at mga pinaliwanag ng aking kasamaan? Malinaw na tama o malinaw na mali? Pakilakas mo, gusto ko marinig sa inyo. Malinaw na? Masya Allah. Maglambing lang ako. Kailan tatanggapin ng malinaw na tama? Ngayon, mamaya. Masya Allah. Pinilit ba namin kayo? Masya Allah. Meron ba sa inyo naghikayat mag-Muslim kayo? Okay, dagdagan natin dahil kayo mismo nagtatastify sa inyo sarili. Sa Islam po, hindi katulad ng tayo Kristiyano. Ako ay binabautismohan, binibihuhusan ng tubig at niloloblob sa swimming pool. Wala pong ganun sa Islam. Ang pagbabalik loob sa tunay na Diyos ay yung tinatawag lamang po na syahada. Ang ibig po sabihin ng syahada ang panunumpa sa dalawang salita na ito. Na wala tayong sasambahin si Allah, ang tunay na Diyos na naglikha sa atin, at si Muhammad, ang ating panghuling propeta, at siya naman talaga ang huling propeta yung sinugo ng Diyos. Wala na, pagkatapos ni Jesus. So ngayon, hindi nyo alam po gawin sa wikang panunumpa na ito, sa wikang Arabic kasi nagaganap ito. So dahil po kayo naman po ay tanggap ninyo, now, sabi ninyo, saksi po siya, ay tutulungan lang po namin kayo mabanggit ito. At yun po ay tatagalogin natin pagkatapos. Okay po ba? Okay po. O sige po, tayo po tumayo at tutulungan ko po kayong saksihan ang panunumpa na ito. Masya Allah, Allahu Akbar. Wala pong pumilit sa inyo, ha? Okay, Masya Allah. Allahu Akbar. Paki-assist nga mga kapatid. Allahu Akbar. Sige, may advice tayo mamaya pagkatapos ito. Bilang tanda na mayroon lamang isang Diyos, kanan po, ganito po ang ating kamay. Masya Allah. Ang mahalaga lang po mga kanan, nanay, kanan po, kasi ang kaliwa kay Satanas. Nanay po, kanan. Okay. So ngayon, nakikiusap ako, tutulungan lang po namin mabigkas inyo ito bilang pagbabalik loob sa tunay na Diyos. Ang gagawin nyo lang po, magbabalik loob lang tayo sa tunay na Diyos. At mamaya, may papaliwanag pa ng konti ko sa may question and answer. Kailangan lang po, tapat ang ating puso at malinaw sa ating isipan. Wala po kaming nalalaman dyan, tunay between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Tutulungan lamang po namin kayo mabigkas ng tama. Handa na po ba ang lahat? Banggitin niyo ito na may taus-pusong pagpapakumbaba sa ating sarili mula sa Diyos. Asyhadu an la ilaha
illa Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluhu. Alika Tagalogin mo, kapatid na gusto ko maunawaan sa wikang Tagalog. Asan si Gaber? Okay, may pinuntahan. Tuloy natin, para maintindihan natin sa wikang Tagalog, nalamin nyo sa ating damdamin. Ako ay sumasaksi. Walang ibang Diyos. Marapat dapat sasambahin. Maliban si Allah. At si Muhammad ay panghuling sugo. Propeta ni Allah. At si Hesus Kristo, alipin, propeta ni Allah. Congratulations! Ganyan lamang po ang pagyakap, pagbabalik loob sa Islam. Sige po, tapos na po. Upo, magpapayo na lang po ako. Sa sino man, matapat ang kanyang puso at maniniwala sa kanyang isipan, ito po ang mensahe ko po sa inyo na itinuturo sa Islam. Sa mga yumakap na bago, sabi ni Allah, yubaddilullahu sayyati hasana. Ang ibig sabihin po nito, buburahin ni Allah sa inyo ang kasalanan ninyo at papalitan niya ito ng kabutihan. Siya po lang nakakaalam nun. Yan ang unang nangyayari sa mga tumanggap sa Islam dahil nawala na po kayo sa pagtatambal yung shirk na napakalaking kasalanan. Mga kababayan, mga magulang, kami po dyan, ano po yung Islamic Center sa may Sion? Mahabba. Yan po ang aming Islamic Center. Pwede po, yan ay, kung may panahon kayo, pwede rin kayo pumunta, o di kaya, may bigyan ninyo ang inyong detail para minsan mapalo up namin kayo, matulungan namin kayo. Gusto niyo ba dito na sa inyo? Kasi ayun naman taga rito eh. Pag magtuturo kami ng paano ang mga Muslim nag-pray, unti-unti lang, bigyan lang po natin ng oras ang ating, para hindi masayang na tayo po ay napawala uli sa tunay na pagsamba. Gusto niyo po, sino po ang leader sa inyo rito? Mga ma'am. Makikipag-coordinate po ang isa sa amin sa inyo upang mapalo up namin kayo. Kasi hindi po namin kayo papabayaan na kayo ay nagyakap sa Islam tapos wala naman kayo malalaman. Ito lang po ang unang pagpasok natin sa Islam dahil napakasikip lang po ng ating oras at maiksi. At ang susunod po, maraming salamat, maburog, gabayan kayo ni Allah sa tamang landas. At ang susunod na programa, ipamimigay na po natin yung kailangan namin ipinamigay. Salamat po, maraming salamat po.